At kumusta po tayo? Mabuti po. Amen. Praise God. Meron na po ako rin, Pastor. Pagka kinulang. Opo, salamat po. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maimbitahan at maging tagapaghayag ng mensahe ng Panginoon at makapiling kayo sa pananambahan sa araw pong ito. Kanina po, nung napunta po kasi ako rito, nakita ko po yung lugar nyo, Tagalog, ano po. Naisip ko sa sarili ko, hindi kaya nagkamali ng spelling. Kasi Tagalog dapat gano'n. So inisip ko na lang, ginawa ko na lang joke, siguro si Tagalog, asawa ni Tagalog. Yun po, pero hindi po ako si Wally Bayola, ano po. Isa nga po malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Kumusta po ang ating nakaraang Pasko at ang ating bagong taon? Kumusta po? Masaya po ba? Masagana po ba ang pagsalubong natin sa bagong taon? Amen. Praise God. Kasi po may kinalaman po sa atin pong paksa ngayon. Natanong ko po si Pastor Ariel, ano po ba ang topic niyo nung araw na? Sabi niya po ay as the Spirit leads. Purihin po ang Panginoon. Ito po, dito po niya ako nilid sa mensaheng ito. At katulad po ng ng aking pong pinangahawakan na salita po na dati ni Balaam, kung maaalala niyo po, sabi niya po, sasabihin ko lamang kung ano pinapasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Sa nga po malakas na palakpak po muli para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa araw pong ito, atin pong kanina nasabi po natin that I was made to worship, di po ba? Totoo po yan. At ito po yung kabuhan ng ating pong buhay, our life, our existence, and everything that we have or in possession of are all God's gift to us. Amen. Lahat po, maging ang buhay natin. Ito po ay binigay ng Diyos sa atin ng walang hinihintay na kapalit. Ito yung gift ng Diyos sa atin. Even our identity, it is a gift of life. Muntakin po natin, no, mula pa nung nilikha ang tao hanggang ngayon, walang naging magkamuka. Ganyan nga lang, sabi natin sa fingerprint, di po ba? Wala. Because each and every one of us ay nilikha ng Diyos na may unique na katangian. Lahat po tayo. Sabi nga po natin sa ating katabi, you are unique. Amen. Even our strength and our power are all God's gift to us. Sorry po, nasabi lang po. Are all God's gift to us. Lahat po yan. Dali lang po Yan. Maging yung ang ating family na kinabibilangan, gift ng Lord sa atin yan eh. Maging yung mga magulang natin, mga kapatid, kamag-anak, and even yung friends. And at the same time, our achievements are all gifts from God. Meron po akong tanong, how do you feel when someone gave you wonderful gift? And this is our topic for today. The most wonderful gift the most wonderful gift. May I invite everyone to come and rise up. Tayo pong lahat ay tumayo. And as we give reverence to the sacredness of the Word of God, let us read the Bible, the first epistles of Apostle Paul to the Corinthians chapter 7, verse 7. Kung okay na po, yan. Sabi po rito, I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has this gift, another has that. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mayamang salita. Sadali po tayo yumuko at manalangin. Patuloy po natin damahin ang masaganang presensya ng Diyos sa atin pong piling. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat po sa inyo. Sapagkat tulad nga po ng nabanggit kanina, hindi po aksidente na kami sa araw na to ay nagkatagpo-tagpo upang ikaw ay papurihan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita, maging maluwag, maging
malawak po nawa ang aming pangunawa, pagkalooban po nawa kami ng Santong Espiritu, ng pangunawang ito. As we welcome Him, Panginoon, sa pag-aaral po namin ito, tulungan niya po kami na maunawaan ang inais mong ipasabi sa buhay ng bawat isa, magsilbing kalakasan at ng aming pong pananampalataya ito sa inyo, O Diyos, at pagkakaroon ng panibagong sigla sa paglilingkod po sa inyo. And Lord, we also pray, Panginoon, na ma-treasure po namin at habang inaalam pa po namin yung most wonderful gift na ito sa buhay namin. Panginoong Diyos, Ikaw lamang po ang nais namin parangalan, papurihan, sambahin. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Sabi po, 1 Corinthians chapter 7, verse 7, I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. One has this gift, another has that. Ito po ang unang sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto dahil sinulatan din po siya ng mga taga-Korinto patungkol. It is all about concerning married life. Ito po. Bago po yun, sabi niya, ang mga tao ay nagtatanong kung ano po yung gagawin nila. Kasi ito po sinabi ni Apostle Paul sa mga tao na mas mabuting mag-asawa na lang kayo kaysa mapapunta kayo sa kasalanan. Dito po ang ninanais niya pong sabihin dito ay maiwas ang mga taga-Korinto sa mga premarital sex. Kasi po, alam niyo naman po, sex outside marriage is a sin. Kaya po, ginagawa po niya to, sinabi niya, mas mabuti pa kung hindi kayo makapagpigil, mag-asawa na lang kayo. At kung hindi naman, but I want you to be like me, sabi ni Apostle Paul, na siya po kasi ay walang asawa. Pero hindi niya pinupwersa na ang mga tao ay huwag na rin mag-asawa. Ano po? Kasi po nung siya ay hanggang sa ikinamatay niya, hindi po siya nag-asawa at nagawa niya ng buong laya ang mga gusto niyang gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero may sinabi siya, but each of you has your own gift from God. Ang tinutukoy niya pong gift dito yung partners in life or lifetime partner. Each and every one of us has their own gift na lifetime partner. But this time, gusto ko lang pong bigyan ng tuon ng pansin yung salitang gift. Tanong ko po natin kanina, how do you feel when someone gave you, hindi na lang po most, yung kundi special gift. Kung yung ano yung gusto mong maranasan na matanggap na gift, yung mas higit pa rin ng alimbawa, branded pa, no? Alimbawa, mga ganyan, no? Di ba? Ano bang pakiramdam? Tipo ba kapag tayo'y nakatanggap? How do you feel when someone gave you wonderful gift? Lahat po tayo, lalo na nung Pasko, no po, we receive gift. Lalo na nung yung Christmas party, mga gusto ko lang po sabihin, last December po, kasi 60th birthday po ako. Tuwan-tuwa po ako dahil ang dami kong natanggap na regalo. Sobrang tuwa ko po. At yung pong excitement kong buksan ang regalong ito, parang gusto ko, sa Pasko ko na lang bubuksan. So, hinintay ko Pasko, dumating. Nung unti-unti ko nang binubuksan. Gusto ko sa bagong taon, may mabubuksan ako. Yun po yung excitement ko. Sarap ng pakiramdam kapag meron kang natanggap na regalo na kung saan nandun yung excitement kung paano mo ito bubuksan o kailan mo bubuksan. At yung feeling that you are surprised kapag natanggap mo yung gift na to. Next slide po, sabi po, we experience joy and excitement when we receive a thoughtful gift. It can serve as a reminder that someone cares about us. Parang feeling mo talaga, napaka-special mo sa tao, binigyan ka ng gift, pukulan niya pa ng panahon para balutan. Minsan may nakita pa akong gift doon na meron pang kwelyo, ganyan yung gift, pinagtuunan ng pansin, pinagkaroon ng panahon. Nag-effort pa para sa cover pa lang, gift wrap pa lang. Ang laking bagay na po noon. Kaya pagbukas ko, doon lalong maganda, excited.
Kapag ako po'y nakatanggap, halimbawa ng gift na damit na talagang gusto ko, halos kahit hindi mo nalaban, suot ko na kaagad. At pagkatuyo, suot ko agad ulit, gano'n. Hanggang sa matapos po lahat. Yan po yung feeling of excitement. Talagang yung feeling ng masayang-masaya ka. Alam niyo po, aside from God's given gift of life to us, God gave also the wonderful gift to us. And what's that? Alam niyo po yan. Kung sabi natin kanina, the gift of life and everything that we possess, that in possessions of, ay gift of God lahat yan. Yung lakas natin, yung pananalita nga natin is gift of God. But allow me, mga kapatid, na iside ko rin po yung mga gift from God na sinabi rin sa Bible. Tatlo lang po muna ilalagay ko, pero napakarami po kasi yan. Aside from God-given gift of life, God gave us the gift of satisfaction. How many of us here satisfied na sa buhay nila? Meron po ba? Yung kontento na po sa buhay niya. Amen. Praise the Lord. Nice to hear po yan. Sabi po kasi, not everyone is satisfied. Kung alam niyo po yung kamanta ng si Mick Jagger po, yung The Rolling Stone, sabi niya, I can get no satisfaction. Sa totoo lamang po, hinahanap niya rin po yung satisfaction na to. By the way po pala kanina, nasabi po ni Brother Larry, yung abang nagpapatotoo po siya patungkol sa JTR, na nasabi niya po yung kainitan nila nung time na magkakasama pa po sila. Kari po, ganun po, sorry po. At the same time, naalala ko po, abang nagpapatotoo siya kanina, yung kapatid ko po, si Sir Rolling niyo po, na nung kainitan niya rin po sa JTR, nakakita ko, kasi isa po ako sa persecutor niyo nung araw. Kaya nakita ko po, ang taas ng lagnat niya. Sobrang taas na. Sabi ko, uminom ka na ng gamot. Hindi, kuya, pagagalingin ako ni Jesus, sabi niya. Tapos talagang mainit na yung pakiramdam niya. Umuulan pa sa amin noon, baha pa. Saan ka pupunta? Sa JTR, sa church, sabi niya. Hindi ko naman mapigilan kahit talagang gusto niya. Nagpunta pa rin po siya. At pag uwi niya, tindalan po kagad yung kalagayan. Nakita ko, mas maayos na ang buhay niya. Yung malakas na ang kanyang pangangatawan noong time na yun. Kaya naalala ko po, yung time na yon na isa sa mga bagay na ginamit din ng Lord para yung patotoo na talagang ang Diyos ay sumasa kanya. Parang sinabi ko rin sa kanya noong time na gusto ko rin maranasan yung pagbabago. At ganun nga po, unti-unti. At kanina yung challenge mo ni Brother Carrie, sabi niya, hindi man siya karapat. Sino po ba sa atin dito ang karapat-dapat? Di ba? Pero sabi nga po ng kanta, di ba? Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mong umawit. Di po ba? Yung po, sino po yung karapat-dapat? Wala po sa atin, pero pinagpaging dapat po tayo ng Panginoon dahil sa kagandahang loob niya. And balik po tayo, the gift of satisfaction. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 12 to 13 sabi, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toils. Sa kanilang pagpapagal, this is the gift of God. Sabihin nga po muna natin, the gift of God. Amen. Yan po. So, ibig sabihin, itong satisfaction nito is also one of the gift of God to us. But the thing is, not everyone is satisfied. Hindi lahat ay masaya. Tingnan po natin. Hindi ko naman po tinututulan yung mga mayayaman na magpayaman. Ano po? Tingnan lang po natin. Halimbawa lang po. Ilamin ko yung pangalan ni Henry Sino po. Nag-umpisa po siya daw sa nabalitaan ko lang po napakinggan kong kwento niya. Nag-umpisa lamang daw po siya sa sa isang pirasong sa isang pares na sapatos na ibinenta niya at lumago. Nagpala siya ng Diyos hanggang sa nakapagtayo siya ng kauna-unahang shoe mart
sa Carriedo. Kikita mo, nakakapamili pa po kami dati doon. At hindi lamang po yun, dumami na ng dumami. Hanggang sa hindi lang department store ang kanyang tinatayo, kundi nagkaroon na rin po siya ng paaralan. Nagkaroon na rin po siya ng mga, ayaw ko kung yung pong mga realties, di po ba? Ganon. Hindi po ako tutol dito, no? But the thing is, masaya na po kaya siya sa kanyang kalagayan. Di ba? Naaalala ko lamang po nung during the pandemic times, yung mga taong grasa. Di po ba? Alam natin, yung si COVID, walang sinisino kahit dalubhasang doktor. Kahit mga pastor, katunayan po, yung kuya po namin, missionary pastor, nadali rin po ng COVID. So, wala pong sinasanto ang pandemic na ito nung time na ito. Pero tingnan niyo po yung mga taong grasa, no? Hindi nagpe-face mask. Di ba? Talagang nasa lansangan, pero bakit hindi na-infect? Hindi naman po. Nagtatanong lamang po ako, no? Ang inaano ko lamang po dito pero parang makita po natin na may kasiyahan pa rin sila nararamdaman sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, nung kami po ay nag-uumpisa sa buhay, naranasan din po kami rin po namin yung maghikahos dahil hindi naman pinanganak naman po talaga kami ay magkasama-sama magkakapatid na sa mahirap na pamilya. Talagang nandun lang kami nagsasama-sama sa isang maliit na barong-barong, yung sahig namin ay nagtutubig pa. Palitan kami ng kuya ko sa pagpiga ng basahan para malimas yung tubig, yung sibol sa flooring po namin at doon kami natutulog na rin. Doon na rin kami kumakain. Ano po? Pero sa kabila ng kahirapan na nararanasan namin, kinakainggitan pa rin po kami ng mga kapitbahay namin. Bakit po? Dahil po, hindi po naging hadlang yung kahirapan sa buhay namin para maging masaya. Pag nagkita-kita po kami magkakapatid, ang saya po namin kahit kumakalam na ang sikmura. Nagkakaroon pa rin ng biruan. Ang saya, lalo na yung kuya ko, yung ate ko, kapag nagsalitaan at nagkwentuhan na, talagang hindi ka matawa sa mga kwentuhan nila. So masasabi ko po, kahit na kami ay mahirap ng panahong yon, ay nandun pa rin yung saya na bagay na wala sa mga kapitbahay namin na hindi nila natatamo. At dahil po sa bagay na yun, sa kasiyahan namin yun na rin po ang naging inspirasyon namin upang kami ay makapagtapos ng aming pong pag-aaral. At ito po, naging huwaran ko ang aking magulang. Sabi ko sa asawa ko, nag-girlfriend ko pa lamang po siya. Sabi ko, pagka nagka-asawa tayo, pag gusto kong maging anak, 8. Sabi ng misis ko, bakit ang dami? Kasi 8 kami magkakapatid, pero pinagtapos kami lahat ng magulang ko. Gagayahin ko rin sila. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Gagayahin ko yung tatay ko na pagtatapusin ko rin ang mga anak kong ito. Nga lang po, biniyayaan lang po kami ng Lord, 6. Pero kapag sinasabi ko to sa ngayon, sa mga bata sa ngayon, pag tinanong nila ako, ilan ang anak mo? 6 lang eh. 6, ang dami! Sabi, marami na po kasi ngayon yun. Pero nung araw po, sabi ko sa mga kasama ko, yung 8 anak, yun ang pinakakonti noon. Dahil kasi nung panahon dati, double digit lagi mga anakan. Pero tingnan niyo po, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sabi ko po ngayon, ina-analyze ko lang po, hindi ko naman pinapromote yung nakaraan. May trabaho yung lalaki, may trabaho yung babae, iisa ang anak, nagsishort pa ng budget. Hindi ko naman po ina-analyze yun. Ito po yung katotohanan. Kasi po, nung unang panahon dati, nung panahon ng mga magulang ko, punong-puno ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Hindi ko naman po sinasabing walang pananampalataya sa ngayon. Balikan po natin, not everyone who smiles is happy. Di ba? Maaaring nakangiti ka ngayon pero sa loob, deep within you, meron kalungkutan kang nararanasan. Sabi po natin dito, kung naalala po natin yung the parable of the rich fool in chapter 12 verse 12 ng Luke, maalala lang po natin, sabi ng umani ng napakaraming ani, isang mayamang tao na umani ng maraming ani sa kanyang bukidin,
ang kanyang bodega ay hindi na ma-accommodate yung dami ng kanyang inani. Ang sabi niya, ipagigiba ko ang aking bodega at pagkatapos, magpapatayo ako ng malaking bodega, doon ko ilalagay ang marami kong ani. At ang gagawin ko na lang, kumain, matulog, at magsaya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, hangal. Ngayon din, kukunin ang buhay mo. Saan na napunta ang kanyang pinagpagalan? Di po ba? Sinasabi ko lamang po rito, okay po yun na tayo ay mag-ipon, maglagay ng marami pagkain sa ating. Pero why God allow na dumami ng ganod karami ang kinikita mo, ang inaani mo? Kasi yun po sinabi sa tingnan mo, I know that there is nothing better for people than to be happy. Yung pangalawa, and to do good while they live. It is an opportunity for them sa mga taong lumalagpas na ang kanilang kinikita, ang kanilang yaman, upang gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Amen po ba? So God allow us to help to those who are in need. Kaya dumadami ng ganito yung ating it is an opportunity to do good to others kapag meron po tayong sobra, halimbawa, sa pagkain po natin, mas sumobra tayo, pwede natin ibigay. Ito kasi ginawa, kaya bakit kinuha yung buhay niya? Makikita natin sa buhay ng rich man na to na walang puwang sa kanyang puso ang pagbibigay. So masasabi po natin that even we also have the gift of choice. Yung pagpili, binigyan po tayo ng karapatan o yung kalayaan ng Diyos na pumili, gawin kung anong gusto nating gawin. Pero sana po, sa pagpili po nating ginagawa, ay piliin natin kung paano mabibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Like I said po kanina, not everyone who smiles on you is happy. Hindi natin alam, pero ang ganda po siguro. Kung tayo po ay merong talagang kasihang nararanasan. Sabi po, ang life verse ko po sa 37 verse 4 po ng Psalm, sabi niya, delight yourself unto the Lord and He will give you all the desires of your heart. Di po? Unahin natin kung gusto natin maging masiyahan sa buhay, magkaroon satisfaction. Unahin natin kung anong pinagagawa ng Lord sa atin. And the second one po is the gift of the Holy Spirit. Yan. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, sabi po, and you also were included in Christ. And when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. So ito po pala, itong gift of the Holy Spirit na to, hindi po, pero alam po natin that the gift of the Holy Spirit, marami pa po siyang gift talaga. Ano po? Pero we're talking about as a gift, the Holy Spirit Himself. The gift of the Holy Spirit, sabi niya, it is the mark of our salvation. Palatandaan na yun, sabi po kanina, you were marked in Him with the seal. It is a mark of our salvation. Kung maalala po natin, nung panahon dati, minsan natatanong ko rin sa sarili ko bakit ako ngayon pinanganak at hindi yung nung panahon pa ng mga swords and bows and arrows, yung labanan dati ay yung mga espada lang, sibat, ba't hindi ako doon pinanganak? Pero bakit ako ngayon nandito nag-exist? Nung araw po kasi lagi ko tinatanong sa sarili ko ganito na lang ba ang buhay ko araw-araw? Pagkagising sa umaga, standby. Tapos mag-uumaga na, nakatambay pa rin. So natanong sa sarili ko, ganito na lang ba lagi buhay ko? Ano ba ang kabuluhan ng buhay ko? Ganun. Ito yung mga katanungan ko, yung mga lagi kong sinasabi sa sarili ko, bakit sa pamilyang ito ako napabilang? Bakit sa Pilipinas, ba't hindi sa US para English ang sinasabi ko? Yung mga ganon. Mga tanong ko po sa buhay ko yan, ano ba ang kahulugan ng buhay ko? At yun po, naglagi ako
nagtatanong, pero laging sinasagot sa akin ng mga natatanong ko, lalo na yung mga maka-Diyos, ay tungkol sa Diyos. Pero hindi nang hinahanap ko sagot. So tuloy pa rin ako sa mga paghahanap ko hanggang sa dumating yung inaatake na yung religion ko dati. Kasi dati po ako po mayroong meron din po talagang santo nung araw na po. Umanap po ako ng mga supporting verse para po to justify yung faith ko. Pero sa kakahanap ko ng supporting verse na to, iba sa ibang istorya po ako nilagay ng Panginoon na first time kong nagbasa ng Bible na naiyak ako. And that is the story of Joseph, the dreamer. Kasi ang dami niyang magkakapatid, no? Binenta siya para maging alipin. Tapos talagang binalakan siyang patayin. Naranasan niya mabilanggo, wala siyang kasalanan. So, kung kayo po kasi yung habang binabasa ko yun, parang nire-relate ko yung sarili ko, sa akin gawin yun. Sabi ko, subukan lang nila, parang ganun eh. Pero nung bandang ending na, alam niya po sinabi ni Joseph doon na bless po ako. Sabi niya, niloob ng Diyos. Pinatawad niya yung mga kapatid niya na talagang halos ng hamak, halos talagang binigay siya ng pariwarang buhay. Pinatawad niya at ang sabi niya, niloob ito ng Diyos para ma-preserve ang lahi natin. Yung binabasa ko ito, tumutulo po yung luha ko at nagkaroon na po ako ng eagerness na magbasa ng Bible. Doon ko po napatunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit? Habang binabasa ko yung Biblia, there is power na nare-release na nagpapabago sa buhay ko. Ayun po. Kaya nga po sinasabi ko po that the promise of the Holy Spirit, it is the mark of our salvation. Ganyan po, natatakan na po tayo ng ating pong kaligtasan. Kaya po sabi ko, balikan po natin yung tatak ng alipin nung dati, yung mga alipin, para ma-recognize ka na alipin dati. Buti mapalad po tayo, wala na mga alipin ngayon. Dahil meron po tayo tinatawag ng mga human rights ngayon. Kaya mag-ingat-ingat din po tayo sa mga paggamit natin ng mga authority, baka ma-abuse natin yung iba. Kaya po, eto, sabi niya, nung panahon dati, para may mga tatak yung mga alipin. Sa Israel, binubutasan ng tenga. At pag may nakitang butas yung tenga, may higaw ka, alipin ka. Yung iba naman, pinagbabaga yung sa hulmaan yung bakal at tinatatak sa katawan ng alipin. Ganun. Sabi ko, salamat po Panginoon, hindi niyo ako nung panahon inilagay. Sa panahong ito niyo ako nilagay. Because in His time, He makes all things beautiful. Amen, di ba? So ito po yung tamang panahon na inilagay ako ng Lord. Nakapiling ko pa po kayo. It is my privilege po na makasama po kayo sa pananambahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 3 po is the gift of eternal life. It is the reward of our salvation. Eternal life. Sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12 sabi, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So, eternal life ay galing lamang po sa ating pong Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang po ang napako sa krus, na kung saan ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo ang kanyang dugo upang ang kanyang dugo ang may pambayad sa lahat ng kasalanang nagawa ng lahat ng mga tao kung siya lamang po ay ating tatanggapin. Sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have everlasting life. It is the reward of our salvation. Sabi po, God has given us eternal life and this life is in His Son. Sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12 sabi po, and this is the testimony. Ito nga po sinabi po natin, this is the testimony that God has given us eternal life. Minsan natatanong ko rin po sa akin sarili, ano ba yung eternal life? Buhay na walang hanggan. Anong meron sa buhay na walang hanggan? It is immortality.
Di po ba? Hindi ka na mamamatay-matay. Hindi ka na magugutom pa roon. Hindi ka na luluha dahil sabi, He will wipe every tears. Wala nang emotion. Ganun po ang immortality. Pero meron din po sinasabing immortality doon sa lake of fire. Eh yun naman po yung habang panahon, habang buhay kang pinapatay sa apoy na hindi mamatay-matay. Pipiliin, hahanapin mo ang kamatayan, ngunit hindi ka na mamamatay-matay. Ganun daw po. There are three important things about eternal life. Sabi po, number one, God chose us for eternity. In Ephesians chapter 1 verse 4, sabi po, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So, bago pa lamang po likhain ng sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos. Nasa kaisipan na tayo ng Diyos. Tingnan nga po natin ating katabi. Pinili ng Diyos yan. Yan. Bago pa likhain ang sanlibutan, nasa kaisipan na tayo ng Diyos. Inihanda niya na tayo kung kailan, kung saan niya tayo ilalagay, at alam ko sa bawat paglagyan niya at sa bawat panahon na inakda ng Diyos ay pawang perfect, sakto sa lahat. Because God is fearfully, we are all fearfully and wonderfully made by God. Sabi po sa ikalawa, God created eternity in human's heart. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ito lang po yung kinat ko na po, ito po yung pinakabuuan niya. He has also set eternity in the human's heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Wala raw pong makakaarok sa kaisipan ng Diyos, sa kanyang mga ginagawa, sa mga nais niyang gawin, sa kaisipan ng Diyos, wala raw pong makakaarok. But salamat po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 12, meron tayong Holy Spirit, yung mark of the Holy Spirit, yung mark of the Holy Spirit sa atin, the mark of our salvation. 1 Corinthians, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 12, the mind of God revealed to us through the Holy Spirit. Sabi po kasi rito, sabi niya, walang nakakaalam sa kaisipan ng Diyos maliban sa kanyang Santong Espiritu at sa pagpahayagan ng Santong Espiritu. Tayo nga po yun. So, ibig sabihin, even the mind of God ay pwede niyang ipaalam sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. God placed something in human heart that nobody can remove except God alone. Ibig ko po sabihin, meron siyang inilagay sa puso ng bawat isa sa atin na hindi mo alam, na walang makapag-aalis kahit ikaw hindi mo kayang alisin maliban sa Diyos na lamang. Ganun po ka-powerful, ganun po kabuti ang Panginoon sa atin. And number 3 po, eternal life is a gift of God. Ito yung kalooban, ito yung regalo ng Diyos sa atin. In Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Makikita po natin dito, yun daw pong sin is will lead to death. And the gift is eternal life. And that kind of gift is Jesus Christ alone. Yun ang regalo sa for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung paano po natin, lagi na naririnig lang natin, pero ninanamnam po ba natin sa puso natin? Kaya po ba natin ibigay ang anak natin sa ibang tao upang hayaan lamang mamatay? 6 po ang anak ko, pero hindi ko bibigay po sa akin, sa kahit kanino po. Kahit na may reserva pa ako 5, hindi ko po may bibigay. Pero ang Diyos, kaisa-isa niyang anak na pinakamama, nakikita niya pinapahirapan, minamaltrato, hinahamak, dinudusta, unti-unting pinapatay. Tinitingnan niya lang ba? Sa tingin niyo kaya, kung kayo yung ama, makita niyo pa kayang, makuha niyo pa kayang tingnan yung anak niyo unti-unting pinapatay. Pero yung Diyos, Ama, nakikita niya yung anak, kanyang anak,
Powerful lang God, di ba? Pero hindi niya ginamit yung power niya. Bakit? Kasi nga nais na tayong iligtas. That whoever believe in Jesus Christ will not perish, but have everlasting life. Ganun po kabuti ang Diyos. We are so much special in the sight of God. Even to the point na ang kanyang sariling anak, hindi niya pinagdamot sa atin. Makamtan lamang natin yung assurance of salvation. Kahit ngayon, mararamdaman mo. Dahil ilang naman hinihingi niya upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya po sa 14:6 ng John, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Ang ibig sabihin, wala rin makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kahit sino pa, ang dalhin mo sa harap ng Ama maliban kay Jesus, hindi ka pa rin makakapunta. Hindi yung yaman natin. Dahil isa lamang po ang pwedeng makalapit sa ating Ama. Halimbawa po, sa bahay natin, may kumakatok na tao at alam mo ang taong to kriminal. Pumapatay ng tao, masamang tao, kumakatok. Pagbubuksan nyo, pero kapag kasama yung anak ninyo na kumakatok, pagbubuksan nyo dahil yung anak nyo, di ba? Ganun po. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. Sasamahan tayo ni Jesus papunta sa Ama. Amen. At tatanggapin niya tayo ng Ama dahil sa anak. Amen? Kaya ang sino mang sumampalataya kay Jesus, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Diba? God has given us eternal life. Ngayon pa lamang po, handa na talagang hindi po ipinagdadamot ng Diyos sa atin. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. But whoever does not have the Son does not have life. In my conclusion po, sorry po, medyo maikli lamang po ang mensahe po. Ano po? In my conclusion po, sabi, giving gifts creates more sense of connection to the giver. Totoo po yan. Parang you feel so much special pag binigyan ka ng gift ng isang tao. Di ba? Parang parang flattered ka, ang sarap ng feeling, no? You feel special, sabi niya. Pagka ikaw ay binigyan ng regalo. Naalala ko po nung panahon nung kami pa nga bata pa, no? Si nanay ko po, yung sumunod sa akin na lalaki, lagi niyang napapagalitan si Edgar. Lagi niya po napapagalitan, lagi niya po napapalo. Ganon. Sabi ko sa kapatid ko, bata pa po kami ng mga elementary days po namin. Sabi ko sa kapatid ko, Gar, bili mo ng ice cream si nanay. Sabi ko. Sabi ng kapatid ko, wala akong pera, kuya. Ito yung alkansya ko, bubuksan mo. Ibili mo siya ng ice cream. So ito nga bumili siya ng ice cream. Meron pa kasi kami dating nila Pilipina, yung pagawaan ng ice cream. Mura pa noon eh. Nasa lata pa yung half gallon. Ibili mo siya ng half gallon. Kasi alam ko yung alkansya ko. Lagi po ako nag-iipon nung araw. Andiyan po yung kapatid ko. Alam niya po yan. Lagi po ako, halimbawa, napagkarolingan ko, yung kinita ko nung isang araw, itatabi ko yung baon na hindi ko nagamit, itatabi ko sa alkansya ko. Kaya lang yung ate ko laging nanunungkit eh. Pero ganun pa man po nung nakaipon po ako, nakabili po siya ng ice cream. At naibigay niya sa nanay ko, nakita ko po yung tuwa ng nanay ko ng time niya. Kaya lang yung kapatid ko, hindi niya na naalala daw eh.
Pero ako ramdam ko yun. Dahil kasi ako po yung ano. Alam niyo po yung pagbibigay mo ng gift sa isang tao na special. No? So, siyempre, bibigyan mo ng gift yung tao na kakilala mo o yung malapit sa'yo, di ba? Paano po kaya? Can you give good gift to a person who accuse you, yung gumawa ng masama sa'yo? Can you give good gift to a person who persecuted you, who punished you, humiliated you, and even murdered your son? Mabibigyan mo ba siya ng mabuting gift? Natural, syempre hindi, di ba? Pero ginawa ng Diyos sa atin yun. Amen. Pinatay natin yung kaisa-isa niyang anak, pero binigyan niya pa rin tayo ng gift. And this kind of gift is a wonderful gift. Eternal life sa bawat isa po sa atin. Di ba? Sabi po, kung naalala niyo po yung kantang Because He Lives, sabi niya, God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave was there to prove my Savior lives. Kung nakakaalam po ng kanta. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear has gone. Because I know He holds my future. And life is worth a living just because He lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sabi po rito, we are helpless to save ourselves. How much more, how can we save others if we ourselves is helpless? Ang Panginoong Jesus is willing to help them, to help us, hanggang sa marating natin ang Kanyang kaharian. God gave us eternal life. God gave His Son to us. This gift of God is forever life. Huwag po natin sayangin. Do not ignore but share the most important gift of God to all people. Sabi niya po sa Matthew chapter 28 verse 19, 20, sabi niya po sa Great Commission, all authority from heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey. And lo, I will be with you till the end of the days. Yun po ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Saan man tayo pumunta, naroroon din siya. Kaya ano po ang pangahawakan natin, kundi ang pananampalataya lamang natin sa Diyos, na kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. When was the last time you thank God for the wonderful gifts that He has given to us, to you? Kailan mo ba siya huling pinasalamatan? It's about time for you to thank Him, to give thanks to Him. Today is the beginning of the new year 2025. Ano ba ang plano niyo? And this is my challenge to everyone. This is the year of renewing of minds and vows to God. Sabi nga po ni Brother Kari kanina, hindi ako karapat-dapat. Wala naman po sa atin ditong karapat-dapat talaga. Pero pinagpaging karapat-dapat tayo ng Diyos dahil sa pagpapatawad niya sa ating kasalanan. God is a God of second chance. Nadapa ka nung umpisa, itinayo ka ng Diyos, magsimula tayong muli. Di po ba? Renewing of minds, refresh the joy of God's salvation. Sabi nga po ni King David, restore unto me the joy of your salvation. Di po ba?
So mahalaga po sa atin yun na lagi po tayo nga refresh and the same time refocus our attention, resetting things to be more fruitful. And last but not the least, let us share the most wonderful gift of God to all people. Mari po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, let us feel the presence of the Lord in our midst. Sandali po tayong yumuko at damahin po natin that the Lord is here. Narito po siya. Yung inawit po natin kanina, yung Come Holy Spirit, yung opening song po yata natin kanina, pwede po ba nating awitin, even the chorus na lang po muna at tuloy-tuloy po tayo. Praise God. Let us welcome the Holy Spirit in our midst right now. Sandali po tayong ipikit po natin ang ating mga mata habang dinadama po natin ang presensya ng Diyos sa atin pong piling. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Habang tayo po ay tinutugtugan patungkol sa pag-anyaya natin sa Santong Espiritu, let us examine ourselves right now. Gusto mo bang i-renew ang pangako at pakikipag-ugnayan mo sa Diyos? Nariyan lamang po ang Panginoon. He's willing to build you up. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat tulad po ng amin pong sinabi kanina, hindi po ito aksidente, Lord, na kami po ay idinako mo po dito, O Diyos. Sapagkat tulad ng inaawit din po namin kanina, Lord, we are made to worship you, Lord God. Salamat po sa mga natatanging gift na kaloob mo po sa amin, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, this gift, this wonderful gift that you have given to us, Lord God, we treasure it always in our heart, O God. Pagyamanin namin ito. Ibahagi po namin to. Nung naranasan po namin natanggap ang gift mo, Lord, napuno po ng kagalakan ang aming pong mga puso. Kaya mo po, Panginoon, ang kagalakang ito ay may bahagi rin po namin. Lalo na po sa mga taong nalulumbay, sa mga taong ang tungo ay kapahamakan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan, Lord. May bahagi namin ang kagalakang ito. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa oras na to. Panginoon, na sinamahan mo po kami. Maraming salamat sa iyo, Santong Espiritu, sa paggalaw, pagkilos, at pagkakaloob mo sa amin ng iba yung pag-asa at lakas, sigla ng aming pong pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na ma-refocus ang aming pong kalooban, ang aming kaisipan, ang aming pagkatao sa tunay na kahulugan ng aming pong buhay. At ang layunin mo po sa amin ay magampanan po namin. For you said in your word, Panginoon, na ganito po kami dapat manalangin, let your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Tulungan mo po kami, God, na sa bawat sandali ng aming pong buhay, nabibigyan ka namin ng kaluguran sa pamamagitan ng pagtupad namin sa iyong kalooban, O God. Maging pangunahin sa aming layunin na mabdulutan ka ng kaluwalhatian. Lord God, thank you for the wonderful gift that you have given to us. And may this gift, Panginoon, bring assurance to everyone, Panginoon, na pinagkalooban mo at tumanggap nito, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos. Ikaw lamang po ang aming pinaparangalan
pinapupurihan, dinadakila sa pangalan po ni Jesus, and everybody say, Amen. God bless you. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor Jess. Minsan pa po nating palakpakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah.